Good morning Pilipinas, it's 5:17 at nagbabalik po ang Panahon TV. Gaya nga po ng aking nabanggit, aalamin po natin ngayon kung alin-alin nga bang mga bahagi ng ating bansa ang makararanas ng maulang panahon at sisilipin po natin yan sa chance of rains ng Project NOAA ng DOST. Well, ayon nga po sa ating color scale, kapag po the darker the color blue, the lesser chance of rains ang ating makukuha. Pero kapag po pataas ang pataas, itong mga kulay, nakikita naman po natin yung color gradient dyan, may corresponding percentage po bawat kulay. At pinakamataas nga po yung pula, so ibig sabihin po kapag pula, makararanas nga po tayo ng 70 to 100% chance of rain. Silipin po natin ang mapa ng ating bansa. Well, so far, so good. Dito po sa atin sa Luzon, dito po sa atin sa Metro Manila at sa buong Luzon, nakikita naman po natin color blue po. So wala po tayong dapat alalahanin dahil hindi naman po tayo uulanin sa mga susunod na oras ngayong umaga ng Biyernes. Samantala, sa Visayas, good news din po. Gaya ng ating nakikita, from dark blue to light blue lamang po yung mga colors na ating nakikita dyan. So hindi rin po tayo makararanas ng maulang panahon in the next few hours. Kaya nga lamang po kapansin-pansin, tignan nyo po, dito po yan sa May Caraga at Davao Region dahil meron po tayong areas dyan na kulay pula. Again, kapag nga po kulay pula, makararanas nga po tayo ng 70 to 100% chance of rains. Diyan nga po yun sa mga nabanggit na lugar. At mga kabayan, ito nga po forecast ng Project NOAA ay nagtatagal po yan up to 4 hours. So paghandaan po natin ang mga susunod na 4 na oras, lalo po sa mga kabayan natin dyan sa Caraga at Davao. Dahil itong mga pag-ulan na ito, dahil tuloy-tuloy po yan, posible pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So bantayan po natin ang lagay ng ating panahon. At talaga namang dapat lagi po nating minomonitor ang Project NOAA at ang chance of rains na ating mararanasan. So pwede pong sundan ang ating social media accounts at particular po yan sa ating website na www.panahon.tv. Alright, labas naman po tayo sa ating bansa at punta po tayo sa Asia at sisilipin natin ang lagay ng panahon. Sa Bangkok, Thailand, magiging mainit with 27 to 35 degrees Celsius at magiging maulan. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, we have 25 to 34 degrees Celsius. Singapore po yan, meron po tayong 24 to 32 degrees Celsius. Sa Jakarta, Indonesia, meron tayong 24 to 32 degrees Celsius. At sa Hanoi, Vietnam, mababa po ang ating temperature for today. Pero unfortunately, magiging maulan. So magbaon po tayo ng payong. Kung tayo mamamasyal, dyan po yan sa nabanggit kong lugar. Meron tayong 15 to 24 degrees Celsius. Sa Hong Kong po, magiging mainit po for today, Meron tayong 15 to 18 degrees Celsius. Sa Taipei po, okay naman po yung ating temperature. Meron tayong 12 to 24 degrees Celsius. Sa Tokyo, Japan, magiging malamig po ang ating temperature. Maglalaro sa pagitan ng 7 to 15 degrees Celsius. Sa Beijing, China, magiging maaraw po ang ating panahon ngayon dyan. So perfect po yan para sa mga mamamasyal sa Great Wall o sa iba pang tourist attractions ng nabanggit kong bansa. Meron nga po tayong 4 to 17 degrees Celsius. At sa Seoul, South Korea, it's gonna be cloudy for today, So magbaon po tayo ng payong dahil posible rin po ang light rains dyan nga po yan sa Seoul, South Korea. Meron po tayong temperature na 1 to 12 degrees Celsius. Alright, sa Phnom Penh, Cambodia, mataas ang ating temperature, 25 to 36 degrees Celsius. Ho Chi Minh, magiging ganun din po more or less, we have 25 to 35 degrees Celsius. Brunei Darussalam, magiging mainit din po dyan, Meron tayong 25 to 32 degrees Celsius. At good news po para sa mga kababayan natin sa Rangoon, Myanmar, dahil ang ating temperature ay okay naman po at magiging malamig naman, Meron tayong 21 to 38 degrees Celsius. At ngayong nalaman na natin ang lagay ng panahon sa Asia, syempre para sa mga kababayan po natin may kamag-anak sa ibang bansa, syempre dapat binabantayan din po ang lagay ng panahon, So ibalita po natin sa kanila itong ating world weather at hatid po yan sa atin ng World Meteorological Organization or WMO. Unahin po natin sa USA and Canada, sa Los Angeles, okay naman po ating temperature, may kainitan po. Meron tayong 13 to 19 degrees Celsius. Sa Washington, D.C., meron po tayong temperature na 2 to 14 degrees Celsius. Samantala, punta po tayo sa Canada, Sa Ottawa, Ontario, ang ating temperature negative pa rin po, Negative 2 to 4 degrees Celsius. At mas malamig sa Edmonton, Alberta, meron tayong negative 15 to negative 10 degrees Celsius.
Puntahan po natin ang kontinente ng Europa. Guten Morgen sa ating mga kababayan sa Berlin, Germany. Ang ating temperature ay 10 to 19 degrees Celsius. Sa Madrid, Spain, ang ating temperature naman ay 9 to 18 degrees Celsius. Sa Paris, France, we have 9 to 14 degrees Celsius. At sa Italy po, sa Rome, ciao po sa inyong lahat. Ciao a tutti. And maraming salamat. Grazie sa inyong pagtutok. Meron po tayong 8 to 16 degrees Celsius. At sa London, ang ating temperature may kababaan po yan. So may enjoy po natin ang pagsustroll. At dyan po yan na meron po tayong 5 to 15 degrees Celsius. Sa natitirang bahagi ng Asia at ganun din sa Middle East, sa Manama, Bahrain, magiging mainit po ang ating temperature for today, or rather magiging mataas. Meron tayong 18 to 24 degrees Celsius. Sa New Delhi, India, magiging mainit din po with 17 to 31 degrees Celsius. Sa Kuwait po, okay naman po yung ating temperature, ganun din sa Dubai, more or less, may kalamigan naman po yan. Meron tayong 12 to 27 degrees Celsius. At bilang panguli sa kontinente ng Australia and New Zealand, yan po yan sa land from the down under, ang temperature po natin sa Melbourne ay 19 to 26 degrees Celsius at sa Canberra, we have 12 to 27 degrees Celsius. Ngayon naman po sa bansang New Zealand, particular po sa Auckland, magiging mainit po yung ating panahon for today. Meron tayong 15 to 24 degrees Celsius. Samantala, sa Wellington, mai-enjoy po natin ng pagsustrolling for today dahil mababa ang ating temperature na mararanasan. Meron nga po tayong 13 to 18 degrees Celsius. At mga kababayan, marami pa po tayong dapat malaman sa lagay ng ating panahon, kung kaya't huwag po kayong aalis at magbabalik pa po ang Panahon TV.